Magandang araw. Huwag po kayong magpanik guys. Nandito tayo. Nais ko pong ipaabot sa inyo kung ano man po ang maipaabot ng ating kaibigan. Dahil po meron po tayong mga subscriber na nag-request na gusto po nilang mapanood sa ating kaibigan kung ano ang mangyayari. Baka ito na po daw ang sinasabi ng ating mga kaibigan na maghanda ng tubig at pagkain, gamot, kung ano man po ang dapat po ihanda. Kung tayo man ay makasagupa ng kaguluhan ngayon. Mayroon tensyon po na nagpaabot sa ating guys. Tensyon na namumuo sa MNLF dahil po hindi po daw sila nagkakagusto sa administrasyon na ito guys. Dahil po mula na si Duterte kinuha at ipinapakuha. Napakasakit po ito isipin dahil po marami po mga Pilipino na ayaw po ng ganito. Dahil po sa mga tao na mga makasarili. Kasi ang gusto po nila sila po yung matutupad at masusunod. Kaibigan, kung sino man po yung nandito, sana po ay magparamdam kayo kaibigan kasi marami na pong nalulungkot at nagpanik mula nang ipinapaabot po ninyo. Salamat sa kaibigan natin din nandito. Ninyo, maraming salamat po. Asa si tatay? Napakalaking problema ito. Baka daw ito na po ang inyong ipinapaabot na kaguluhan nung nag-prediction kayo sa 2025 mangyayari po yung kaguluhan dito sa Pilipinas. Dumanak po daw yung tugo. At saka meron pa nga nagpaabot ngayon sa atin na meron silang napanood na yung MNLF ay sobrang palag na. Kaya magkakaroon po talaga ng kaguluhan. Grabe yung namumuong tension po dito sa Mindanao ngayon kaibigan. Nako, sana po ay hindi po ito papayagan po ng Panginoon na ito ay magkagulo dahil po ang mga taong inosente madadamay. Sa lahat po na makapanood nito, tulungan natin na ipagdasal. Sana po makarinig po yung mga ka-brother po natin na mga Muslim, kung sino man po yung mag-aalsa na po ngayon. Huwag po kayong gumawa po ng hakbang na hindi po ikakabuti natin. Dahil wala po tayong mapupuntahan nito. Kung kayo ay maghakbang kayo ng hindi maganda, pwedeng magmarsyalo po dito para po ay hindi na maghalalan pa sa susunod po na pagka-presidente. Kaibigan, natatakot po yung mga tao. Baka po ito na po yung sinasabi ninyo. Nagpanik din po ako. Kasi, ano po? Ito po yung nakikita ninyo. Guys, walang mawawala sa atin kung tayo man ay maghanda. Diyos ko. Alam mo guys, marami nagsasabi. Nakasulat na yan sa Biblia. Handa na po daw sila. Ngunit, lahat po tayo handa. Dahil tao, kung dito sa tabi po natin yung kaguluhan na yan, alam kong malilito ka at kakabahan ka kung saan ka patutungo. Kaya sa lahat po na makapanood sa ating video, maghanda na lang po tayo. No? Magdasal at sana hindi po ito mangyari dito at hindi sana dumanak ng yung sinasabi ng ating kaibigan. Nakikita ni kaibigan na mayroon pong, naku po, kung mayroon pong mga video po guys na mga legit po ninyo na makikita sa social media ngayon po na panoorin po ninyo. Marami po nga nag-chat sa atin at nagpasa po ng link. Ngunit, napakasama. Isipin guys, na nagpapaabot tayo. Ngunit, ito naman siguro, itinadhana na siguro ito. Abangan po ninyo. Pag maka-uwi si Duterte, doon na po nyo malalaman ang katotohanan dito. Kung ano man po ang mga hudyat, anong mga tensyon na mangyayari dito sa ating bansa. Ito yung nakakatakot dahil po maraming mag-aalsa dito sa ating administrasyon na hindi po nila nagustuhan po yung ganitong administrasyon na ito guys. Alam mo kung sino po ang pinakamagulong administrasyon po ngayon? No? Parang matutulad talaga si BBM kay tatay niya. Yun, kaibigan.
Gusto kong malaman po nyo kaibigan, ano po ba talaga ang mga tensyon po ng kamusliman po? Yung MNLF at saka Bar MM, yun. Oo, nakakatakot po yung sinasabi ng ating kaibigan. Pwedeng magrumentado sila guys. Dahil po, hindi po nila nagugustuhan po yung pamamalakad po ng ating government. Hindi naman po tayo antay sa mga gobyerno guys kasi wala po tayong lakas na tayo ay magpapaabot nito sa kanila. Ngunit maraming tao pwedeng magrumentado at pwedeng madadamay po yung mga inosente dito. Kaya sa lahat po na makapanood sa ating video, ito po yung tandaan po ninyo na sinasabi ni kaibigan noon. Sa 2025, dadanak po ng dugo at saka mayroong magkakagulo. Sana po ay hindi po ito mangyayari. Pero bakit po marami na po mga tensyon po na nagpapaabot sa ating hin? Kaya ito po ang nagtanong sa amin na ipatanong kay kaibigan, ito po ang masasabi ng ating kaibigan hanggat hindi pa po nag-umpisa ang kaguluhan po dito sa ating bansa. Kasi yung mga Muslim guys, sobrang galit na. Hindi na po nila nagustuhan po talaga. Ako kaibigan, oo, marami po mga Muslim dito. Yun po ang totoo. Kaya dapat po ngayon, hanggat hindi pa natuloy ang kaguluhan ito, dapat po maganda na lang po kayo, mag-impake kung sino man po yung mga malalapit sa lugar kung saan po mag-uumpisa po yung kaguluhan. Dapat po talaga makapaglikas po kayo ng maaga hanggat hindi pa po mangyayari at mabubuo. Pagsisiyan po ito ng marami sa lahat po ng kumakalaban sa mga yun sinasabi ko sa inyo, no? Dahil po sa mga taong kampi-kampi, ganito po ang nangyayari. Marami nagsasabi hindi tayo pababayaan ng Diyos, ngunit mas dumami ang mga demonyo. Sino bang magkakagusto ng mga magulang kung ganito po ang kanilang mga anak? Nag-aaway, nagsisiraan. Napakasakit po isipin. Binigay na po ng lahat po ng Diyos. Pati dugo niya para lang mapatawad tayo. Pero ngunit ang tao wala pong pagbabago. Kaya kaibigan, salamat po sa inyong tugon po sa aking mga request sa inyo na ito ay ipaabot sa social media, lalo na po yung mga tao nagtatanong. Pasensya ka, nag-iba yung boses ko, para nag-alala po ako guys. Iba po ang sinasabi ng ating kaibigan noong ipinapaabot po niya ito. Dadanak po daw talaga. Sana po hindi po tayo madadamay. Yung mga tao lang na mga selfish sa posisyon, yun po ang kanilang susugurin, hindi po yung mga inosenteng tao lang. Sana po abangan po natin guys kung anong mangyayari dito sa ating bansa.